Bakit ang ilang tao ay tapat na nagtitite sa loob ng maraming taon at nahihirapan pa ring magbayad ng mga pangunahing bayarin? Marahil isa ka sa mga taong iyon. Marahil ay tahimik kang nag-iisip kung may kulang sa iyo tungkol sa mahalagang pagsasanay na ito. Ang sagot ay mayroong mga prinsipyo sa Biblia tungkol sa ikapu na nararapat ng mas malalim na pag-unawa at maaari nilang baguhin ang iyong pananaw sa pagkabukas palad at probisyon. Marahil ay narinig mo na ang mga pastor na nag-uusap tungkol sa ikapu. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa mga pangako sa Malakias tungkol sa pagbubukas ng mga bintana ng langit. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may mga alituntunin sa Malakias Kabanata 3, Talata 10 na higit pa sa kung ano ang maaaring isaalang-alang mo? Mga katotohanan tungkol sa kabutihang loob na maaaring mag-trigger ng mas malalim na pag-unawa kung paano gustong pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Ngayon, hindi mo na lang maririnig ang tungkol sa ikapu bilang obligasyon. Matutuklasan mo ang mga prinsipyo ng Biblia na maaaring magbago sa gawaing ito mula sa isang obligasyong pangrelihiyon tungo sa isang tunay na pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat. Maraming Kristiyano ang nagbibigay ng ikapu dahil sa tungkulin, pagkakasala o takot. Ngunit may ganap na kakaibang paraan ng pagbibigay ng ikapu, isa na nagpapahayag ng taos-pusong pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Sa video na ito, makakatanggap ka ng mga turo na maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong pag-unawa sa biblikal na pagkabukas palad. Huwag kang umalis ngayon dahil ang ituturo ay maaaring iyon mismo ang matagal nang hinahangad ng iyong puso sa panalangin. Magsimula tayo sa pinakamapagpalayang katotohanan tungkol sa ikapu. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera. Ang lumikha ng sansinukob, ang isa na nagmamay-ari ng ginto at pilak, gaya ng nakasulat sa Haggay Kabanata 2, versikulo 8. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo ay hindi nangangailangan. Hindi siya lumikha ng ikapu dahil kailangan niya ng mga mapagkukunang pinansyal. Ang ikapu ay itinatag bilang isang prinsipyo ng espiritual na relasyon, isang daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng langit at lupa. Kapag nagtititi ka ng may tamang pangunawa, hindi ka nagbibigay ng donasyon sa Diyos. Nagpapahayag ka ng tiwala sa probisyon ng Diyos at kinikilala na siya ang pinagmumula ng lahat ng mayroon ka. Naunawaan ito ni Abraham nang magbigay siya ng ikapu kay Melchizedek bago pa umiral ang batas ni Moises. Hindi niya tinutupad ang isang relihiyosong obligasyon. Kinikilala niya ang isang espiritual na autoridad at sa paggawa nito, ipinakita niya ang pananampalataya na sumasaklaw sa mga henerasyon. Ito ay nakasulat sa Genesis, Kabanata 14, mga bersikulo 18 hanggang 20. At si Melchizedek na hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos at pinagpala siya at sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at lupa at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan niya siya ng 10 bahagi ng lahat. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ikapu na nagpapahayag ng tunay na pananampalataya at ikapu na sumusunod lamang sa mga tuntunin ay nasa pag-unawa. Kapag naunawaan mo na, ang ikapu ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala na itinanim sa espiritual na larangan, ganap na nagbabago ang iyong pananaw. Hindi ka nawawala ng 10% ng iyong kita, nagpapakita ka ng pananampalataya sa katapatan ng Diyos bilang iyong tagapagkaloob. Isulat dito sa mga komento. Naiintindihan ko ang tunay na layunin ng aking ikapu. Ang bawat salita na nakasaad dito ay maaring magkaroon ng espiritual na kahulugan at tayo ay magkakaisa sa pananampalataya. May mas malalim pa tungkol sa sagradong gawaing ito na nararapat nating pansinin. Ang salitang ikapu ay nagmula sa Hebrew na maaser, na literal na nangangahulugang ang 10 bahagi. Ngunit mayroong isang mahalagang pag-unawa sa salitang ito na iilan lamang ang isinasaalang-alang. Sa kaisipang Hebreo, ang bilang na 10 ay kumakatawan sa pagkakumpleto, kasakdalan at banal na kaayusan.
Kapag nagtitite ka, maaaring ipinapahayag mo na kinikilala mo ang Diyos bilang ganap na may-ari ng lahat. Hindi lang 10%, kundi 100% ng iyong buhay. Ang pagkilalang ito ay maaaring magpagana ng isang bagay na mahalaga sa espiritual na mundo. Ito ay nakasulat sa mga awit, Kabanata 24, unang taludtod. Ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan niyaon, ang sanglibutan at ang mga naninirahan doon. Kapag nagtititi ka ng may ganitong kamalayan, inihahanay mo ang iyong isip sa pananaw ng Diyos, sa pagmamay-ari at pangangasiwa. Maraming tao ang maaaring nahihirapan sa pananalapi kahit na sa pagbibigay ng ikapu dahil ibinibigay lamang nila ang 1% ng kanilang pera, ngunit pinananatili ang autoridad sa iba pang 70%. Nag-ikapu sila ng may kakapusan sa pag-iisip, na iniisip 90% na lang ang natitira ko. Maaaring hadlangan ng mindset na ito ang kapayapaan dahil hindi nito tunay na kinikilala ang Diyos bilang isang maaasahang tagapagkaloob. Ang transformative na pag-unawa ay ito. Kapag nagtitithe ka ng may kamalayan na kinikilala mo ang Diyos bilang may-ari ng lahat, ang iba pang 70% ay hindi na magiging kita lamang. Nagiging mga mapagkukunan ang mga ito kung saan ikaw ay nagpapasalamat at maaari mong pamahalaan ng matalino. Maaaring pagpalain ng Diyos hindi lamang ang ibinibigay mo, mapagpapala niya ang iyong pananaw sa kung ano ang nananatili sa iyo kapag ang perang ito ay pinangangasiwaan ng may pasasalamat. Ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyanong nag-iikapu at nananatiling nababalisa at ang nag-ikapu at nakakaranas ng lumalagong kapayapaan. Ang isa ay nagbibigay ng pera, ang iba ay nagbibigay ng pag-aalala. Ang isa ay nagpapanatili ng isang tuntunin, ang iba ay nagpapahayag ng tiwala. Sa Malakias, Kabanata ng 3, 10 talata, ito ay nasusulat, "Dalhin ang lahat ng ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin mo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin iyon." Pansinin ang mga salitang, "Subukan mo ako." Ito ang tanging lugar sa buong Biblia kung saan inaanyayahan ng Diyos ang mga tao na subukin siya. Sa iyong palagay, bakit ito partikular na nangyayari sa ikapu? Dahil ang ikapu ay maaaring maging tiyak na patunay ng iyong pagtitiwala sa probisyon ng Diyos. Ito ay kung saan ang iyong pananampalataya ay tumigil sa pagiging mga salita lamang at nagiging konkretong aksyon. Ngunit may mas malalim pa sa talatang ito. Ang pariralang isang pagpapala na walang sapat na puwang upang tanggapin ito ay hindi lamang tumutukoy sa dami. Maaari itong tumukoy sa kalidad ng probisyon. Maaring ang Diyos ay nangangako ng isang uri ng pagpapala na higit sa iyong kakayahan na unawain o kayanin. Maaring mga hulugan ito na kapag nagtititi ka ng may tunay na pananampalataya, hindi lamang matutugunan ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Maaari niyang ilabas sa iyong buhay ang isang antas ng pabor, mga pagkakataon at probisyon na higit sa iyong pinakamaasahan na mga plano. Maaari kang magsimulang makaranas ng mga pagkakataong tila banal, mga pintuan na walang kahirap-hirap na nagbubukas, mga proyektong umuunlad ng higit sa iyong inaasahan. May kilala akong mga taong nagpapatotoo na pagkatapos nilang simulan ang pagbibigay ng ikapu sa ganitong pag-unawa, ang kanilang pananaw sa pananalapi ay nagbago ng malaki, hindi sa pamamagitan ng mahika, ngunit dahil inilapat nila ang isang biblikal na prinsipyo ng pagtitiwala na maaaring gumana anuman ang nakapaligid na kalagayang pang-ekonomiya. Kung gusto mong maranasan ang dimensyong ito ng pagtitiwala, ipahayag dito sa mga komento, "Nagtitiwala ako sa katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng aking ikapu." Ang iyong pahayag ay maaaring magkaroon ng malikhaing kahulugan. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng ikapu sa ilalim ng batas at ikapu sa ilalim ng biyaya. Sa ilalim ng batas, ang mga tao ay nagbibigay ng ikapu dahil sa obligasyon at takot sa mga kahihinatnan. Sa ilalim ng biyaya, maaari kang magbigay ng ikapu ng pag-unawa at pagmamahal
Ang pagkakaibang ito ay ganap na tumutukoy sa mga resulta na iyong nararanasan. Sumulat si Pablo sa ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 9, Talata 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso na magbigay, hindi ng may pag-aatubili o sa pilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Pansinin na hindi lamang tungkol sa mga pag-aalay ang kanyang pinag-uusapan, kundi tungkol sa lahat ng pagbibigay, kabilang ang ikapo. Ang puso kung saan ka nagbibigay ay tumutukoy sa kalidad ng iyong espiritual na karanasan. Kapag nagbibigay ka ng ikapo ng may kagalakan, pasasalamat at pag-asa, ikaw ay kumikilos sa larangan ng biyaya. Ang iyong ikapo ay nagiging pagpapahayag ng pagmamahal at pagtitiwala, hindi obligasyong pangrelihiyon. At sa larangang ito ang kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos ay maaring lumago ng supernatural. Maraming mga Kristiyano ang nagbibigay ng ikapo ng may mabigat na puso na iniisip, maraming pera ang magagamit ko para sa iba pang mga bagay. Ang saloobing ito ay maaring hadlangan ng kapayapaan dahil ito ay nagpapakita ng kawalan ng pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Kapag nagtititi ka sa ganitong pag-iisip, maaring tinutupad mo ang isang tuntunin, ngunit hindi ka nagpapahayag ng tunay na pananampalataya. Iba ang ikapo ng biyaya. Nagbibigay ka ng may pag-asa. Alam mong nagpapakita ka ng pagtitiwala sa katangian ng Diyos. Nagbibigay ka ng may pasasalamat na kinikilala na ang Diyos ay naging tapat sa pagbibigay ng 100% na iyong natanggap. Nagbibigay ka ng may kagalakan, batid na nakikilahok ka sa isang banal na prinsipyo ng pagkabukas palad. Para palakasin ang mensaheng ito at maabot nito ang mas maraming tao na nangangailangan ng bagong pananaw sa pananalapi, gaya ng video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kumonekta sa komunidad ng pananampalataya na ito. Dito ka patuloy na makakatanggap ng mga paghahayag na maglalapit sa iyo sa perpektong kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, dalhin ninyo ang lahat ng inyong ikapo sa kamalig. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng imbakan ngayon? Ito ay isang tanong na nagdudulot ng ilang kalituhan, ngunit isa na may malinaw na patnubay sa banal na kasulatan. Ang kamalig ay hindi lamang isang pisikal na lugar, ito ay isang espiritual na lugar kung saan ka espiritual na pinapakain. Dito, mo tinatanggap ang salita ng Diyos na nagpapalusog sa iyong kaluluwa, kung saan ka pinapastol, kung saan ka tumanggap ng espiritual na pananakip. Sa madaling salita, dito ka tunay na itinayo sa pananampalataya. Ang ilang mga tao ay nagbibigay ng kanilang ikapo sa mga lugar kung saan hindi sila pinapakain ng espiritual dahil lamang sa tradisyon o kaginhawahan. Ibinabahagi ng iba ang kanilang ikapo sa ilang organisasyon, iniisip na sila ay matalino. Ngunit ang salita ng Diyos ay tiyak. Lahat ng ikapo ay dapat mapunta sa imbakan, isahan. Kapag nagbibigay ka ng ikapo kung saan ka talagang pinapakain sa espiritual, maaari kang lumikha ng isang siklo ng pagpapala. Sinusuportahan mo ang ministeryo na nagpapanatili sa iyo sa espiritual. Namumuhunan ka sa lugar na namumuhunan sa iyo. Ang pagkakahanay na ito ay maaaring magpagana ng isang tiyak na kapayapaan dahil mayroong isang tunay na espiritual na koneksyon, itinuro ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, versikulo 21. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Kapag ang iyong ikapo ay nasa tamang lugar, ang iyong puso ay maaaring nasa tamang lugar. At kapag ang iyong puso ay nasa tamang lugar, ang iyong buhay pinansyal ay maaaring umaayon sa kalooban ng Diyos. May mga tao na nagbago ng kanilang mga gawi sa pagbibigay ng ikapo batay sa pangunawang ito at nakakita ng mga pagbabago sa kanilang pananaw sa pananalapi. Hindi dahil binago nila ang halaga, ngunit dahil binago nila ang kanilang destinasyon at motibasyon. Mayroong propetikong sukat sa ikapo, nakakaunti lamang ang nakakaunawa. Kapag nagtititi ka ng may pananampalataya, hindi ka lang naghahasik para sa kasalukuyan. Maaring nagpropesya ka tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap. Ipinapahayag mo na naniniwala ka na ang Diyos ay tapat na magbigay, na ang iyong pananalapi ay nasa kanyang mga kamay,
na nagtitiwala ka sa kanyang kakayahan na suportahan ka. Ang propetang si Habakuk ay sumulat sa 2 kabanata, 2 talata. Pagkatapos ay sinagot ako ng Panginoon at sinabi, "Isulat mo ang pangitain at gawin itong malinaw sa mga tapyas upang siya ay tumakbo at basahin ito. Sa tuwing ikaw ay mag-iikapo, maaaring ikaw ay sumusulat ng isang propesiya tungkol sa iyong hinaharap. Ipinapahayag mo na naniniwala ka sa probisyon, hindi sa kakapusan. Ang propetikong sukat na ito ng ikapu ay maaaring magpaliwanag kung bakit ang ilang tao ay nakakaranas ng mga pagbabago sa kanilang pananaw sa pananalapi bago pa man makatanggap ng anumang direktang material na kita. Ang pagkilos ng ikapu ng may pananampalataya ay makapagpapalabas ng espiritual na kapaligiran ng pagtitiwala sa iyong buhay. Nagsisimula kang mag-isip tulad ng isang taong pinagpala, kumilos tulad ng isang taong maunlad, at gumawa ng mga desisyon tulad ng isang taong nagtitiwala sa banal na probisyon. Hindi ito nagkataon. Maaaring ito ay resulta ng isang espiritual na prinsipyo sa trabaho. Kapag kumilos ka ng may pananampalataya, kahit na sa mga panahon ng kakapusan, maaari mong buhayin ang pabor ng Diyos sa iyong buhay. Umalis ka sa natural na dimensyon, kung saan kumokontrol ang mga pangyayari sa iyong mga kinalabasan, at pumasok sa espiritual na dimensyon, kung saan tinutukoy ng pananampalataya ang iyong pananaw. Kung handa ka ng magpropesya ng pagtitiwala sa iyong buhay sa pamamagitan ng ikapu, isulat sa mga komento sa ibaba, "Nagpropesya ako ng probisyon sa aking pananalapi." Ang bawat salita ay maaaring magkaroon ng malikhaing kapangyarihan sa espiritual na kaharian. Ang oras ng iyong ikapu ay maaaring kasing halaga ng ikapu mismo. Binabanggit ng Biblia ang tungkol sa mga unang bunga sa ilang mga talata na tumutukoy sa mga unang bunga ng ani na dapat ialay sa Diyos. Ang alituntuning ito ay direktang naaangkop sa ikapu sinasabi ng Kawikaan Kabanata 3, versikulo 9 at 10, "Parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong pakinabang, upang ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga pisaan ay sasabog ng bagong alak." Pansinin na ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa pagbibigay, ngunit tungkol sa pagbibigay ng mga unang bunga, ang mga unang bunga. Kapag natanggap mo ang iyong kita, ano ang una mong gagawin? Kung babayaran mo muna ang iyong mga bayarin, pagkatapos ay magtabi ng pera para sa mga pansariling gastusin, at pagkatapos lamang ikapu ng natitira, maaaring hindi mo pinararangalan ng Diyos sa mga unang bunga. Maaaring ibigay mo ang natira sa halip na ang mga unang bunga. Ang pagbibigay ng ikapu sa iyong mga unang bunga ay maaaring maging makapangyarihan dahil ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may ganap na prioridad sa iyong buhay pinansyal. Ipinapahayag mo na bago ang anumang iba pang pagsasaalang-alang. Ang Diyos ang mauna. Ang saloobing ito ng pagbibigay prioridad ay maaring magpagana ng isang espesyal na uri ng kapayapaan tungkol sa natitirang bahagi ng iyong kita. May kilala akong mga taong nagpapatotoo na noong lumipat sila sa pagbibigay ng ikapu sa kanilang mga unang bunga, ibig sabihin sa sandaling pumasok ang kanilang kita, malaking nagbago ang kanilang pananaw sa pananalapi, nabawasan ang pagkabalisa, lumago ang kumpiyansa, at natural na nagbubukas ang mga pagkakataon. Ang pabor ng Diyos ay nahayag sa mga paraan. Maaring magkaroon ng tunay na espiritual na pagkakaiba sa pagitan ng ikapu sa mga unang bunga at ikapu sa natitira. Ang isa ay nagpapakita ng ganap na pagtitiwala. Ang isa naman ay nagpapakita ng kondisyon na pagtitiwala. Maaaring isa aktibo ng isa ang kabuuang kapayapaan, ang isa bahagyang kapayapaan. Ngayon ay magbubunyag ako ng isang bagay na maaring magpalawak ng iyong pangunawa. Ang ikapu ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang salitang ikapu sa banal na kasulatan ay tumutukoy sa pag-aalay sa Diyos ng ikasampu ng lahat ng natatanggap mo mula sa Kanya. Kabilang dito ang iyong oras, iyong mga talento, iyong atensyon at iyong mga pagkakataon. Kapag naunawaan mo na, ang ikapu ay isang prinsipyo ng kabuuang buhay, hindi lamang sa pananalapi. Maaari kang makaranas ng pagbabago sa bawat lugar.
Iniaalay mo ang mga unang sandali ng iyong araw sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Inialay mo ang iyong pinakamahusay na mga talento sa paglilingkod sa kaharian. Inaalok mo ang iyong pinakamahusay na oras sa pagtatrabaho na lumuluwalhati sa Diyos. Ang pinalawak na pag-unawa sa ikapu ay ganap na nagbabago sa iyong pananaw sa kasaganaan. Hindi ka lang naghahanap ng financial multiplication, naghahangad ka ng holistic na pagbabago sa iyong mga relasyon, iyong kalusugan, iyong kapayapaan, iyong impluensya at iyong layunin. Itinuro ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, talata 33, "Datapuat hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo." Ang ikapu ay maaring maging praktikal na pagpapahayag ng paghahanap muna sa kaharian ng Diyos. Ito ay naglalagay ng mga walang hanggang halaga sa itaas ng mga temporal na halaga. Kapag ganap mong ipinamumuhay ang alituntunin ng ikapu, ang buong buhay mo ay maaaring maging handog sa Diyos at maaaring pagpalain ng Diyos ang mga buhay na handog sa pambihirang paraan. Hindi ka lang nakakatanggap ng pagbabago sa pananalapi, maaari kang maging isang pagbabago ng buhay sa iba. Bago tayo magpatuloy, mangyaring ibahagi ang mensaheng ito. Kung binabago nito ang iyong pangunawa, may iba pang kailangang tuklasin ang mga prinsipyong ito. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang dalhin ang tunay na pagkaunawa sa Biblia sa buhay ng ibang tao. Mayroong tiyak na sandali sa iyong karanasan sa pagtitithing kapag nagbago ang lahat. Ito ay kapag huminto ka sa pagbibigay ng ikapu dahil sa obligasyon at nagsimulang magbigay ng ikapu nang wala sa iyong pangunawa. Ito ay kapag itinigil mo na ang pagtingin sa ikapu bilang isang kawalan at sinimulan mong tingnan ito bilang isang pamumuhunan sa makalangit na kaharian. Ito ay kapag ang iyong isip ay ganap na nabago tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagkabukas palad. Napakahalaga ng pagbabagong ito ng kaisipan dahil gaya ng nasusulat sa Roma, 12 kabanata, 2 talata. At huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Ang iyong nabagong isip tungkol sa ikapu ay makapagpapalabas ng perpektong kalooban ng Diyos para sa iyong pananalapi. Ang kasaganaan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng pera. Ito ay ang kakayahang mamuhay nang walang pagkabalisa sa pananalapi, maging bukas palad sa iba, mamuhunan sa kaharian ng Diyos, at mag-iwan ng mana para sa iyong mga anak at apo. Ito ay isang kaunlaran na may layunin, isa na nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos at mga pagpapala sa mga nakapaligid sa iyo. Ngayon gusto kong ipagdasal ang iyong buhay, pinansyal, isang panalangin na makapagpapalabas ng kapayapaan ng Diyos sa iyong mga mapagkukunan, iyong mga proyekto, iyong mga pagkakataon. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, ipikit ang iyong mga mata, at tanggapin ang salitang ito, Ama sa langit, dumarating ako sa harapan ng iyong trono ng biyaya sa pangalan ni Jesus. Dinadala ang mahalagang taong ito na nanonood ngayon. Panginoon, dalangin ko na ang pag-unawa sa ikapu na natanggap niya ngayon ay maging isang banal na diskarte upang palayain ang kanyang pananaw sa pananalapi. Dalangin ko na ang bawat pag-iisip ng kakapusan ay mabago ngayon sa pangalan ni Jesus. Bawat minanang pagkabalisa sa pananalapi, naway mapalitan ito ng kapayapaan mula sa iyo. Panginoon, pagpalain ang taong ito ayon sa iyong katapatan. Maaaring magpakita ng angkop na mga pagkakataon. Naway magbukas ang mga pintuan ng probisyon ayon sa iyong kalooban. Naway samahan sila ng banal na pabor sa lahat ng kanilang tapat na pagsisikap. Naway maranasan nila ang probisyon na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin ako para sa kaunlaran na may layunin, kasaganaan ng karunungan, mga mapagkukunan na may pagkabukas palad. Kaya maging ito, maaaring nakakuha ka ng bagong pananaw pagkatapos nitong pag-unawa sa Biblia. Maaaring may nagbago sa iyong pangunawa
sa pagkabukas palad, pananampalataya at katangian ng Diyos bilang tagapagkaloob. Ang binhi ng salitang ito ay maaaring naitanim sa matabang lupa ng iyong puso at ito ay maaaring magbunga ng hindi mo pa naiisip. Ang ikapu ay hindi na kailangang maging isang relihiyosong obligasyon lamang sa iyong buhay. Maaari itong maging isang malakas na pagpapahayag ng pananampalataya na nagbubukas ng mga sukat ng kapayapaan at pagtitiwala. Maaaring napagtanto mo na hindi lang pera ang ibinibigay mo, nagpapahayag ka ng tiwala sa lumikha ng sansinukob. Kung ang Diyos ay nakikitungo sa isang bagay na tiyak sa iyong buhay pinansyal, isulat sa mga komento sa ibaba. Panginoon, lubos kong isinusuko ang aking pananalapi sa iyong mga kamay. Maaring magkaroon ng transformative power ang pahayag na ito. Ito ay isang komunidad kung saan ang mga aral na tulad nito ay patuloy na ibinabahagi. Mag-iwan ng like bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. At mag-subscribe sa channel dahil marami pang gustong ibunyag sa iyo ang salita tungkol sa tunay na kasaganaan, tungkol sa mga prinsipyo ng Biblia na nagbubukas ng tunay na kasaganaan. Maaaring baguhin ng sumusunod na pagtuturo ang paraan ng iyong pananalangin magpakailanman. Mayroong isang tiyak na paraan sa panalangin na maaaring magbukas ng iyong puso sa supernatural na probisyon. Ngunit kakaunti ang nakakaalam ng eksaktong mga prinsipyo na dapat ilapat. Naniniwala ako na maaaring narating mo ito para sa isang layunin. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon dahil ang salita ay maaaring may mas mahahalagang katotohanan na ihahayag sa iyo ngayon.